Mga kapanalig, welcome muli sa ating sama-samang pagninilay dito sa ating Lectio Divina. Nasa ika-58 episode na tayo at ako po, si Sister Vanji. Ako naman po si Sister Lou. Kumusta na po kayo? Sana po ay okay kayo dyan at ang inyong pamilya sa pangangalaga ng mahal na Diyos at ng kanyang mga anghel. Mga anghel, yes! Mga kapanalig, kasama natin palagi ang mga angels. Sinasabi sa Salmo 33, ang anghel ng Panginoon ay tumitigil sa paligid ng mga may takot sa Kanya at sila'y inililigtas niya. Sarap pakinggan, ano? Sister Vanji, di ba kapistahan ngayon ng mga anghel, ng mga guardian angels, at nababanggit din sila sa Ebanghelyo ng Misa? Correct, Sister Lou. Kaya pakinggan natin ang Ebanghelyo. Pero magdasal muna tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang minamahal, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo sa amin upang makapagnilay kaming muli sa inyong mga salita. Ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu upang buksan ang aming isip at diwa sa nais mong ipabatid sa amin. Bigyan mo po kami ng pusong mapagkumbaba na kumikilala ng aming mga kasalanan at humihingi ng awa. At handang magsabuhay ng iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nang sandaling iyon, ay nagsilapit kay Jesus ang mga alagad na nagtanong, sino nga ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata at inilagay sa gitna nila at sinabi, tunay na sinasabi ko sa inyo, na kung hindi kayo magbago at tumulad sa mga bata, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya ang sino mang magpakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mang tumanggap sa ganitong bata sa aking pangalan, ay tumatanggap sa akin. Sikapin ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo, na ang kanilang mga anghel sa langit ay laging nakaharap sa aking amang nasa langit. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sister Lou, naisip ko yung tanong ng mga alagad ni Jesus. Sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Kung kahit yung mga tao palang sumusunod kay Jesus, hindi pa rin nawawala ang ambisyon na maging pinakamagaling, pinakamaganda, pinakamayaman, pinaka-bright. At siya tira pa. Siya ba yun? Sa ganang akin, hindi naman. Iyan nga ang ini-inculcate sa mga kabataan. Ang magsikap para mag-excel. Ang umani ng awards, ng medals, ng katanyagan, ng pera. Tingnan mo lang ang mga athletes, ang mga scholars, ang mga successful businessmen, ang mga beauty queens, at marami pang iba. Siyempre dito sa lupa, mahalaga yan. Pero sa langit kaya, meron kayang second, third, fourth? Pansinin natin ang sagot ni Jesus. Kung hindi kayo tumulad sa mga bata, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang magpakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ayon kay Jesus, Maestro, ang pamantayan upang makapasok sa kaharian ng langit, maging dakila, ay ang kababaang loob katulad ng isang bata. Ano nga ba ang mga katangian ng isang bata? Dependent. Dependent siya sa kanyang mga magulang o kung sino mang nag-aalaga sa kanya. Buong-buo ang kanyang tiwala sa mga ito. Hindi siya nag-aalinlangan na hindi siya bibigyan kapag may hinihingi. Hindi rin siya nagwo-worry kung saan kukuha ng ibibigay sa kanya.
Wala siyang duda at kinikilingan. Hindi siya natatakot basta kapiling niya ang kanyang mga magulang. Alam niyang ipoprotect siya. Wala siyang maipagmamalaki kasi wala naman siyang ari-arian at walang kakayahan. Maliit lang siya at helpless. Kaya ang bata ay likas na mapagpakumbaba. Ito rin, dapat ang ating saloobin sa Diyos. Kilalanin natin kung ano tayo sa harap niya, ang ating pagkatao, at ang lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Tayo'y mga anak niya. Gusto niyang tulad ng isang bata, ay hingi natin sa Kanya ang ating mga kailangan. At manalig na ibibigay niya ang makabubuti sa atin. Kilalanin nating dependent tayo sa Kanya. Wala tayong maipagmalaki. Kahit ang ating mga tagumpay na bunga ng ating mga pagsisikap ay hindi nangyari kung hindi tayo kinasihan ng Diyos. Naalala ko tuloy si Sister Banji noong Olympics. Sa Olympic Games, na-touch ako doon sa mga nanalong athletes na nagbigay puri sa Diyos at nagsabing nanalo sila sa tulong niya. Ang isa pa nga sa kanila, inalay niya ang kanyang earnings sa charity. Sila ang may mga pusong mapagkumbaba. Kumilala sa Diyos sa oras ng tagumpay. Sana lahat ng mga successful ay makaaalaala na ang pera, ang medalya, ang korona, ang bangbuk ay maglalaho. Ngunit ang pusong mapagpakumbaba at mapagmahal ang papasok sa kaharian ng langit. Sana po, maisaisip nating lahat iyan. Ano po, mga kapanalig? Ang pagpapakumbaba at pananalig sa Diyos ang susi ng kaligayahan. Ang ating Panginoong Hesus mismo ang nag-iimbita sa atin. Mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababang loob. At sa ganitong paraan ay giginhawa ang inyong mga kaluluwa. Mr. Blue, may nasabit pa si Jesus na medyo makahulugan. Sabi niya, sikapin ninyo na huwag amakin ang isa sa mga maliliit na ito. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay laging nakaharap sa aking amang sa langit. Yung mga maliliit, mga bata? Sila, plus iba pa. Yung mga tinaguriang nasa laylayan ng lipunan, ang mga mahihirap, ang mga PWD, ang mga LGBTQ, ang mga mentally disturbed, ang mga bilanggo, ang mga girls for hire, ang mga addict, etc. Sa standard ng human society, mababa sila, maliit. Sabi ni Jesus, huwag silang hamakin. Mahal sila ng Ama kasi mga anak niya rin sila. Meron silang guardian angel na palaging nasa harap ng Ama at nagre-report ng pang-aapi na ginagawa sa kanila. Dapat magkaroon tayo ng compassion sa kanila at mahalin sila bilang mga kapatid at kaibigan. Tayo mismo, meron din tayong mga kapansanang spiritual na sumisira sa kagandahan ng ating pagkatao. May narinig akong kasabihan, huwag maliitin ang mga maliliit dahil sa kanila ang kaharian ng langit. Ito'y isang panyaya sa atin upang suriin ang ating puso. Tanungin natin ang ating mga sarili. May mga tao ba sa paligid na nilook down ko dahil maliliit? Ano ang pakikitungo ko sa kanila? Sa aking paggawa ng kabutihan, iniaalay ko ba ito sa Diyos bilang pasasalamat? O naiisip kong mas mabait, mas banal ako kesa sa kanila? Pero ngayon, ipagpatuloy na natin ang ating pagninilay sa Ebanghelyo sa pagbabahagi ng ating mga panauhin, ang pamilya Caro, si Mama Dang, si Nanay Yesi at si Hailey Bunso. Ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos, ipadala mo po sa amin ang iyong banal na Espiritu
Tulungan mo po kaming magnilay ng iyong salita ng may pananampalataya. Itanim ito sa aming puso ng may pag-asa at isabuhay ito ng buong pagmamahal Ayon sa halimbawa ni Kristong anak mo na nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nang sandaling iyon, nagsilapit kay Jesus ang mga alagad na nagtatanong, "Sino nga ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata at nilagay sa gitna at sinabi, Tunay na sinasabi ko sa inyo na kung hindi kayo magbago at tumulad sa mga bata, ay hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Kaya, ang sino mang magpakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mang tumanggap sa ganitong bata sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin. Sikapin ninyo na huwag amakin ang isa sa malilit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay laging nakaharap sa aking amang nasa langit. Ang salita ng Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagnilayan natin ang Ebanghelyong ating nabasa. Ang nakaantig sa akin ay ang bersikulo 3. Tunay na sinasabi ko sa inyo na kung hindi kayo magbago at tumulad sa mga bata, ay hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Sabi nga dito, tumulad sa mga bata. Ano nga ang mga katangian ng isang bata? Para kasi sa akin, ang katangian ng isang bata, masunurin, masayahin, magalang, marespeto, at mapagkumbaba. Bakit kailangan natin tumulad sa kanila? Alam nyo, madang meron nga akong na-experience eh. One time umuwi si Hailey, umiiyak. Sabi niya, may nanakit daw sa kanya sa school at ayaw niya na pumasok. Ako naman, sabi ko sa kanya, baka naman hindi sinasadya, i-chat ko na lang yung magulang nang nakakasakit sa kanya. Hindi nag-usap na kami ng magulang. Yung magulang ng bata, parang in denial siya sa sarili niya na, ay hindi kaya gawin ng anak ko yan sa anak mo. Ganon ang sinagot niya sa akin. Pinabayaan ko lang. Yung advisor ni Hailey, pinapunta kami sa school. Nag-usap-usap kami, mga bata sa magulang. Yung mga bata, humingi naman ng tawad yung anak niya kay Hailey at pinatawad naman agad ni Hailey. Kami naman mga magulang, parang hindi kami naging komportable sa isa't isa. Hanggang sa mga sumunod na araw, hindi kami nagpapansinan. Pagkatapos nun, edi may pasok na kinabukasan. Etong si Hailey nakita ko, nakikipagtawanan siya dun sa kaklase niya nakasakit sa kanya. Nagtatawanan sila, nagsasabay silang bumaba galing sa room nila. Tapos nagbibigayan pa sila. Sabi ko, ang mga batang ko, ang bilis nilang nag-aaway sila, pero ang bilis nilang magbate. Samantalang kami magulang, hindi kami nagpapansinan. Kaya sabi ko, ay, siguro may mga guardian angel tong mga batang to na nagsasabi sa kanila, uy, huwag ka magtanim ng galit sa kapwa mo. Huwag ka makikipag-away sa kaklase mo. Kaya ako, alam niyo, bilang magulang, pag nakita kami nung nanay ng kaklase niya, binati ko kagad siya. Tapos binati niya rin ako na parang walang nangyari na lang din. Naging okay na kami. Kaya sabi ko, meron din kami, tayo mga magulang, meron din tayo mga guardian angel na nandyan lang. Hindi lang natin sila nakikita. Naging okay kami. Sabi ko, bakit kailangan tumulad sa mga bata? Ano yung katangian na parang ginaya namin ng mga magulang sa bata? Siguro nga yung mapagpatawad at mapagkumbaba. Di ba naging okay kami, ganyan. Kaya sabi ko, tayo mga magulang, tayo mga ina, gumaya rin tayo kay Inang Birheng Maria na mapagkumbaba para makapasok tayo sa kaharian ng langit. Salamat, Mama. Ang napili kong bersikulo ay bersikulo 10. Sikapin ninyo na huwag amakin ang isa sa malilit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay laging nakaharap sa aking amang nasa langit. Mama,
Ito ang kauna-unahan ko natutuhan na dasal. Ito ay ang Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Wawa, naalala ko na itinuro mo ito sa akin. Kaya alam ko na lagi ako binabantayan at pinoprotektahan ng aking guardian angel. Wawa, Mama, ang nawi-witness ko po dito sa St. Paul, ang mga nagba-Bible study na ang tawag sa kanila ay Bible Scholar. Galing sila sa iba't ibang klase na tao. Galing sila sa walang matirahan, walang pambiling pagkain, may kapansanan, at may sakit. Pero, patuloy sila nananampalataya sa Diyos. Huwag natin sila amakin dahil meron din silang guardian angel katulad natin. Ang mga guardian angel nila ay sinasabi sa Amang Diyos na wala silang pangangailangan sa buhay. Katulad ni na sister, sina sister ang nagiging daan para maibigay sa kanila ang pangangailangan nila. Katulad ng feeding program, pagbibigay ng gamot, pagbibigay ng damit, at iba pa. Ipagdadasal din natin kay Inang Birheng Maria ang mga guardian angel natin para patuloy tayo ginagabayan at pinoprotektahan sa ating pang-araw-araw para makagawa ng kabutihan sa ating kapwa, para makapasok sa kaharian ng langit. Wow, Elise, salamat. Sa akin, ang nakapukaw pansin sa akin sa Ebanghelyong nabasa natin ay ang versikulo 10. Sikapin ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel sa langit ay laging nakaharap sa aking Amang nasa langit. Totoo, Yesi, si Hailey at ang kanyang kaibigan ay may katangian ng isang anghel. Sila ba'y mga inosente, busilak ang puso, at tama ka, mapagkumbaba. Ganyang katangian ang ninanais sa atin ng Diyos na mapanatili sa atin. Tulad din natin, sina Arkanghel San Miguel, San Gabriel, San Rafael, at ang lahat ng mga anghel ay nilikha ng Diyos. Sila ay nilikhang spiritual being. Iba't ang anghel ang nagpakita at nagbalita kay Inang Birheng Maria na siya'y magdadalang tao. Ganon din sa panaginip ni St. Joseph, nagpakita ang anghel na huwag magdalawang isip na tanggapin si Inang Birheng Maria. At maraming pagkakataon na nakasama ni Jesus ang mga anghel. Ang mga anghel ay pinagkaloob din sa atin ng Diyos upang tulungan tayo, samahan tayo araw-araw, gabayan at protektahan tayo na gumawa ng tama at piliin ng mabuti. Kaya't huwag natin sayangin ang pagkakataon na tumulong at gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya nga sinabi dito sa Ebanghelyong nabasa natin, uulitin ko, sikapin na huwag maliitin ang isa sa maliliit na ito. Truly, God is inviting us to do good and to be better every day. Na tayo ay pwedeng maging anghel din sa iba. Kaya't ako, hihilingin ko sa pamamagitan ng pag-rosaryo ko araw-araw kay Inang Birheng Maria na makapasok din tayo sa kaharian ng langit sapagkat alam ko pagdating ng takdang araw, tayo ay haharap sa Diyos at may isang anghel na sasaksi sa atin sa mga kabutihang ginawa natin dito sa lupa. Amen? Amen. Manalangin tayo sa pagtatapos. Panginoon, tulungan mo na ang iyong salita ay maging tanglaw sa aming landas. Naway ang kapangyarihan nito ang magbigay lakas sa amin upang mamuhay kami bilang iyong anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Amen.
Panginoong Hesukristo, Maawa ka sa amin. Inang Birhen Maria, Reyna ng Kapayapaan, Ipanalangin mo kami. Arkanghel San Miguel, San Gabriel, San Rafael, at ang lahat ng mga anghel, Ipanalangin niyo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Wawa mama, lagi ang tatandaan. Sama-sama kay Maria. Sama-sama, isang pamilya. Maraming salamat sa napakagandang sharing, Mama Dang, Nanay Yasi at Hailey. Nawa ang salita ng Diyos ay patuloy na magpalalim ng ating pag-unawa sa kababaang loob ng Panginoong Hesus at matularan natin siya upang makapasok tayo sa kaharian ng langit at mahikayat rin natin ang iba. At sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay dito sa ating Lectio Divina, maraming salamat po. Alaala namin kayong lahat sa aming panalangin. Muli, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-like, follow at share sa aming Facebook pages. Maraming salamat din po sa inyong suporta sa aming mission sa Bible Ministry. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. At sa mga nais pang tumulong, maaari po kayong mag-deposit sa mga sumusunod na bank accounts. Bilang pagtatapos, magpasalamat tayo sa paggabay ng ating Panginoon. Alalahanin natin ang mga biyaya na ating natanggap sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa ating bayan. Ang Panginoon ay patuloy na gumagawa ng kabutihan sa mundo. Kilalanin natin ito at pasalamatan siya. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Sama-sama po tayong manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa iyong paggabay sa araw na ito ng aming pagninilay at sa iyong panawagan sa amin na magpagong loob tungo sa pagpapakumbaba upang makapasok sa kaharian ng langit. Ilikha mo kami ng bagong pusong malinis katulad ng sa isang bata na nagmamahal at nananalig sa iyo lalo na sa oras ng pagsubok. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu, palitan mo ang aming pusong makasarili ng isang pusong may malasakit sa kapwa na nagbibigay at hindi naghahanap ng kapalit. Ipinauubayan namin sa iyo ang Santo Papa, ang mga obispo at kaparian, ang mga leaders ng bansa, ang mga nagdurusa dahil sa gyera, gutom at pang-aapi, ang pamilya, ang children and youth, ang mga media consumers at operators, ang intensyon ng aming mga taga-subaybay at ang mga hardened sinners. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, muli, maraming salamat po. Hanggang sa muli, lagi nating alalahanin, mahal tayo ni Lord, purihin siya, ngayon at magpakailanman. See you next first Wednesday of November at 6 p.m. Here in this FB page and YouTube.